Bumoto po ako ng yes sa mosyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakarang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit, linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na, panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basihan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat. Senator Raffy Tulfo is hereby recognized to explain his vote. Mr. President, my vote is yes. Let me explain my vote. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang legislatura ang tagagawa ng mga batas. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. On the other hand, ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito o may pagtatalo kung paano ito ipapatupad. Kaya naman, ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga upang tuloy-tuloy ang maayos na pagpapalakad ng ating gobyerno. Under the Constitution, it is the House of Representatives that shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Our role only comes when a valid articles of impeachment complaint is filed before us. Mr. President, the case before the Supreme Court is about the impeachment initiation procedure before the House of Representatives. Whether a case of impeachment has been initiated according to the text and spirit of the Constitution. Of course, I will not delve into the correctness of the decision of the Supreme Court, but I believe it is within their authority to interpret the Constitution and declare whether the actions and processes before the House is constitutional. And so, we must accord the decision of the Supreme Court the same respect that they give the laws that we enact as the legislative. That is the scope and limitation of our powers. Having said that, allow me to go to the clear
dispositive portion of the decision. Sa dulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Una, the articles of impeachment are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Second, the court said, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihang maglitis bilang impeachment court. Mr. President, I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe the decision is very clear. No impeachment court was validly convened. That's my vote. With that said, however, there are concerns raised regarding the decision. So it is important for the Supreme Court to address these concerns. I have faith in the Supreme Court that it will perform its mandate. That's all. Thank you, Mr. President.